Mahigit 11 buwan na simula nang isinailalim ang maraming lungsod sa community quarantine. Sa panahon ng pandemya at matagalang pananatili sa loob ng tahanan, nagkaroon ng malaking ambag ang sining sa buhay ng mga tao. Ito ang naging daan nila upang huminga, magpahayag ng damdamin at kumawala sa pagkainip. Isa ito sa mga naging inspirasyon ng founder ng Guhit Pinas Organization na sina Jamie Corralde III at Rodman Papros na naitayo noong 2012. Layunin ng organisasyon na magsagawa ng iba't ibang art-related projects upang matulungan ang mga aspiring visual artists sa buong bansa. Ang ibig sabihin ng Guhit ay Guild for Upholding and Harnessing Indispensable Talents. Ito ay nagsimula lamang sa isang mithiin at ngayon ay isa na sa mga tanyag na organisasyon. Kinabibilangan din ito ng mga tanyag na artist katulad na lamang ni J. Mark Oclarit, Harold Manalo at Gly Ferrer na nagbabahagi ng kanilang kaalaman pagdating sa pagguhit at pagpinta. Ang Guhit Pinas Organization ay may kasalukuyang 88 city and campus chapters, 24 na specialty groups at 500,000 populasyon sa official Facebook group nito na Guhit Pinas. Naging virtual na tahanan na din ito ng mga kabataan na nainteresado sa paglikha lalo na ngayong pandemic. Katulad na lamang ng isang estudyante mula sa Valenzuela City na si Maria Micaela Lopez. Marami akong nakilalang iba't ibang artist. Personal nila akong tinuruan at dahil dun, nagsimula na rin mag-improve yung mga gawa ko. Na-introduce din ako sa Guhit Pinas Valenzuela City Chapter at nakalahok sa iba't ibang programs and workshops nila. Katulad na lamang ng sinabi ni Micaela, maraming inihanda ang Guhit Pinas sa mga online workshops and competitions. Katulad na lamang ng Kulitag Gisan, Artist of the Month, Kwentong GP, at Cebol National Art Competition. Malaki din yung natulong nito sa mental health ko, especially ng mga unang buwan ng quarantine. Na-divert yung worries ko and lalo ko na-explore sa field of interest ko, which is pagpinta at pagguhit. Mahalaga kay Micaela ang naitulong ng organisasyon upang malagpasan ang kanyang suliraning pangkaisipan lalo na sa kinakaharap nating pandemya. Ayon sa World Health Organization, isa ang Pilipinas sa may pinakamataas na rate ng depression sa buong Southeast Asia bago pa ang COVID-19 pandemic. Mayroong halos 88 kaso para sa bawat 100,000 Pilipino ang nagkakaroon ng problema sa kalusugang pangkaisipan. Ayon sa WHO Global School-Based Health Survey, mahigit 16% na ng mga estudyante ang nagko-commit ng suicide, samantalang 13% naman para sa attempted suicide. Nagulat naman ang National Center for Mental Health ng pagtaas sa bilang ng mga Pilipinong nakaharap sa mga isyu pagdating sa kalusugang pangkaisipan dahil sa pandemya. Ang buwan ng mga tawag na natatanggap ng National Center for Mental Health ay umabot na ng 953 calls magmula noong Marso hanggang Mayo 2020. Ayon sa mga profesional, pagdating sa kalusugan at kaisipan, sila ay sumasang-ayon na ang art therapy ay maraming benepisyo para sa mental health natin. Mula sa pagpapalakas ng kumpiyansa sa sarili, sa pagbibigay sa atin ng espasyo upang maglabas ng saloobin at para mas makilala at maunawaan pa natin ang ating mga sarili. Kasabay ng Arts Month na ipinagdidiwang ngayong Pebrero, ninais din ng Guhit Pinas Organization na ipagpatuloy lamang ang kanilang mga online programs and workshop para din makatulong sa kalusugang pangkaisipan ng bawat isa. Ang layuning ito ang nagbibigay pag-asa sa mga kabataang malilikha na ipagpatuloy lamang ang pagguhit at pagpinta sa kabila man ng pandemya. Maligayang buwan ng sining at mabuhay ang mga malilikhang Pilipino.